No, so this morning, we will continue our series sa month of May. O sa ito yung series na to, karon church, we have The Source. No? So last week, we have heard that God is the source of our hope. So, say amen kung si Lord ang inyong paglaom. Amen. Hallelujah. So this morning, another na po na point ang atuang paghimuon about God being the source. Now, sa kaning lumba, sa kaning lakaw nga naata, nakatry na ba mo church na kanang medyo nakabati mo kakapoy? Amen, no? Naay time na makabati tag kakapoy sa tuang pagpangalagad. Siguro dili lang sa pagpangalagad, but even sa imong pag-eskwela. Kisa man dira ang nakatry nagikapoy sa eskwela, no? Mag-study, magtuon, di ba? Sa imong trabaho, no? Hallelujah, no? Kisa man na trabaho na wajik kapoy. Napa diri yung trabaho na walay kapoy? Amazing ka na nga trabaho kung wala ay kapoy. So in every aspect sa tuang kinabuhi, no, sometimes, not really sometimes, but all the time, no, makabati jud tag kakapoy, natay mabati na kaluya, natay mabati na kahuyang. But in that circumstance, I want you to understand that the Lord is your helper. Amen. Ana pa diri sa pwede ba pakituplok dira sa ano? Ay. Sige, ana pa diri sa John 14:16. Ana diri si Jesus Christ katong before siya ni kayab, no, padulong sa langit. And I will pray the Father that He will give you another helper. See the word helper. And He may abide with you forever. So kaning nga statement, nag-promise si Jesus Christ na before siya muhawa, no, after 3 days and 3 nights, diba, namatay siya and then He resurrected and He stayed with the disciples for 40 days. And then He went up to heaven, He ascended to heaven, and He promised na after niya mo ascend sa heaven, after 10 days, He will send the helper. Now, who is that helper na ginamention diri? This is the Holy Spirit. And kaning nga helper, kaning nga Holy Spirit, dili lang kay tabangan ka, but I like the phrase, He will abide in you. See, abide, meaning, mupuyo siya sa imuha. Kano sa siya mupuyo? Hangtod sa? Hangtod forever. Sige daw, mungutana ko sa iyo, na ba yung hunong ang forever? Di ba wala? Na wala yung hunong ang forever. Siguro maghunong pa na yung relasyon pero walay hunong ang word na forever. Amen. No? Kesa man na uyab, na pa na chance magbulag. No? Pero ang word na forever is unending. Dili mawala ang balaang Espiritu Santo sa imuha kung naa si Holy Spirit nagpuyo sa imuha. That's why I'm telling you people, no, if you have messed up, siguro nakahuna-huna ka nga, na ako'y nabuhat na dautan, na ako'y nabuhat na mali, na ako'y nabuhat na dili maayo, and you feel like nihawa na ang Holy Spirit sa mga, that is a lie. Because the Bible says, He will abide in you forever. Now in fact, in times na wata kasabot tungod kay nakasalata, He is our helper. Amen. Nakaampo na ba mo church? Naka na ba itong, grabe kay kakaluya, no, grabe kay kakapoy. And then when you ask the Spirit of God to strengthen you, here comes the power available sa imuhang kinabuhi. So ino mo katapad, nakay helper. Nakay helper. And I want to emphasize also the word another. Another helper. Ano si Jesus? Mupadala na siya another na helper. Ano man? Because kaning nga statement, ang pasabot lang niini, Jesus is our helper pod. Pero dili lang na ang gibuhat ni Jesus Christ. Nagpadala po siya another na mutabang. So hallelujah, sa imong paglakaw karon kay Lord, ina makatapad, duha ang imong katabang. Duha ang mutabang sa imo. There's Jesus when you receive Him, and not just that, the Holy Spirit is in you, and He will help you. So kung ikapoy ang imong katapad, ina imong katapad, tabangan ka ni Holy Spirit. Tabangan ka ni Holy Spirit. Now, nakabutang diri the Holy Spirit is our helper. He is your parakletos. Now, if we will look the Greek word of the word helper, in the other version, ang ubang word ana is comforter, helper, advocate.
But in Greek word, that is parakletos. No, meaning, siya ang imuhang tigtabang. Every time na you do something for God, He is the power. He is your helper. So He is your parakletos. That's why He is your friend. No? You know what? Amigo ka ni Lord. Siguro, amazing kay si Lord na amigo ba? Kay biskan, kabalo na sa Lord, unsa ang mga sami sa imuhang kinabuhi, amigo gapon ganiya. Ha? Katay mo, nga gibiyaan kasi mong amigo tungod kay nakagibuhat na pangit. Ha? Pero si Lord, bisan kabalo na siya, nang bubuhat kag pangit, amigo gapon ka ni Lord. Ay, hinay mo katabar, amigo ka ni Lord. Amigo ka ni Lord. So He is your friend. That's why I'm telling you people, in this walk, in this journey na naata, don't do it alone. Let Him empower you. So in times na feeling nimo kapoy na kaayo, kapoy na mag-lead og mga tao, kapoy na kaayo mo padayon, kapoy na kaayo na to really offer yourself dira kay Lord, He will empower you. So balikan ang katapad tanawa sa ay to ay inanagod siya, ayaw pag inusara. Ayaw pag inusara. Let Him help you. Let Him empower you. Ana pa diri He is the source of our strength. So anong kinahanglan man jud ta na ay kusog? Because sa laktod pa na pagkasulti, lalim ba mga lagad? Dili. Sayon ba mga lagad? Dili. Lisod. Amen. Lisod. Kaysa may mga dugay na, say amen. No? Pila na, magtuig na, nagdekada na kay Lord, indaga na kay giagian, dili lalim. No, dili lalim ang pagpangalaga. That's why we need the strength of the Lord. Now in this journey na naata, we are not just carrying feathers. No, wala man ka nangalagad kay Lord, kaya imong gibit-bit lang kay mga ginagmay na mga butang, mga balahibos, manok. Now you don't need strength to carry feathers or to lift a feather. Kailan mo feather ka ng balahibo ba? Diba gaan man kay na? But you need strength to carry a cross. Amen. Okay, sa nakatay dali mag-alsag isa ka sakong bugas. Try mo, ana. Nga, gitudlo lang ninyo. Kisa man nga nga strength, no, burag pinasamson pa. No? Wala, siguro manghunat jud ka ana, imo jung kanang anaon jud ang imuhang kanang t-shirt ba dira or sanina para lang maalsa nimo ang katong nga bugat. Because you need strength to carry a heavy object. And same thing in our walk, dili lalim ang atong paglakaw. Dili lalim ang atong journey dira kay Lord. That's why we need the strength of God. That's why if you do it by your own, you do it with your own might, your own strength, your own wisdom, I'm telling you, inam katapad, mahutdan ka. Na mahutdan ka. And di lang mahutdan ka, inam katapad, makaundang ka. Ano naman? Wala naman kay ikabuga. No, same thing sa sakyanan. Kasi man ay sakyanan dire, taas kamot. Or naikailang nga na isakyanan, no? Napamoy na ilang nga sakyanan nga di jud mahutdan og battery or ganang gasolina. No, unlimited ang supply. Napay nga nga sakyanan, bragwa man siguro, no? And any sakyanan, magasolina man na or mapa-electric vehicle, that vehicle or car needs a source. And same thing sa tua, we need the source of strength, and that is Jesus Christ. Because we are carrying the cross. So hindi mo katapad, bro, sis, you are a cross carrier. Go. You are a cross carrier. Ha? Nagabit-bit kag cross. Dili kay literal nga nakay-cross dire sa imong kwintas badaraa or nakitato nga cross or tinuod jud na cross na kanang gahi jud kay nga bugat. But spiritually speaking, you are meant to carry the cross. That's why in this walk, imagine na guna imong katapad. Nakita niyo to sa, diba? Katong sa Passion of the Christ, katong nagdala si Jesus og cross. Imagine na doon katapad nga mao niyang lakaw karon. No? Nagbit-bit nag-cross. That's why in our walk diri kay Lord, dili jud ni pahayahay. No? Ang atong paglakaw sa Ginoo, palahutayay jud ni sa pagbit-bit sa cross ni Lord. No, kay dili man diri ang hayahay. Ang hayahay na gina-promise ni Lord to ara dito sa langit. Amen. That's why kung nag-expect ka diri ang hayahay ang imong pagpangalagad kay Lord, I'm sorry to tell you, you will be disappointed, di na mahitabo. Kaysa mo dira nag-ampo na, Lord, unta sa kung tibuok pagpangalagad, smooth tanan. Napay nga nga promise sa Lord? Wala. No? Wala nga nga promise sa Lord. In fact, ang ato ang paglakaw, ang ato ang agian nga dalan is a narrow way.
Pero ang gipromise ni Lord, sa tuang paglakaw ana nga dalan, He will be with us. And He is the source of our strength. And since we are carrying the cross, bugat na mga butang, I will share sa inyo at church 2 hard things that require the strength of God. Duha ka mga bugat na butang, duha ka bugat na kailangan na tubuhaton when we offer our lives dira kay Lord, na since bugat man siya, kinahanglan og kusog sa Ginoo. So I want you to declare today, ingnan mo kagalingon, I need your strength, Lord. Sige, make it louder, go. I need your strength, Lord. First thing na kinahanglan nato ang kusog sa Ginoo kay lisod ni siya. You need the strength to continue. Kinahanglan kag kusog sa pagpadayon. Kaya nga naman, sa sugod manggod, astang lipaya. Di ba lipayan dyan pag sugod, no? Kasi dali katong God's engagement. Grabe ka on fire, no? Grabe kayo kadasig. No, kulang na lang tanang tao nga imuhang makita kay walihan dayon nimo. No, nakatay ka na nga feeling nga bura ka nag-aso-aso, bura ka nagkalayjog taman-taman ba nga kung napalay spiritual eyes ang tanang tao, ang tanaw sa bura nag-super saiyan. Kailang San Goku anong ganaana jud grabe ang gahom, no? Nagdilaab jud, ha? Ing anak ka, amazing ang imuhang na-feel. That's why gaana kay sa sugod. Pero I'm telling you, ang paghuman lisod. Amen. Munang kinahanglan nimo ang gahom sa Ginoo. Napamoy kaila na kasabayan ninyo nang alagad kay Lord. Naniundang na. Ano yan, nailhan? Nandiyan mo yung ana ba? Ano ba lang? Grabe kayo on fire, astang hilak, no? Astang buak ka. No? Nadunggan pa nimo yung pero Lord, iatag dyan ako tanan sa imo, Lord. Pero kutubra 2 weeks. Hallelujah. No, we pray for them na unta makabalik jud sila dira kay Lord. Pero nganong naa ka diri hangtod karon? Naglingkod gihapon anang abangko. Kaya naman, si Lord ang imuhang kusog. Amen. Kung gusto ka gayahay na kinabuhi, ina mo katapad, ay pangalagad kay Lord. Ano man, way problema nga gikan sa kaaway, no? Laming-lamingon ka sa kaaway. Kaya naman, later makanya isugba. So iya kang, no? But again, lahi ra jud nga miskan lisod mga lagad kay Lord, miskan usay kapoy mga lagad kay Lord, pero worth it mga lagad sa Ginoo. Muna, I'm telling you people, do not be disheartened. Continue in your walk dira kay Lord. No, continue, and you need the strength of God. Now, sa tuang paglakaw, naitulo ka phases ang atuang walk dira kay Lord. First is your start in your walk dira kay Lord. No? And remember ba niyo ang date kano sa mo nagsugod dira kay Lord? No, I remember the date when I started walking with the Lord. That's April 7, 2012. That's a Saturday. That's the time na gidawat nako si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And when you started walking with the Lord, you will continue in the Lord. And mo na itong pinaka-goal, ang mag-finish well in the Lord. So tanaway mong katapad, kauban ba ni mo na namuhuman? Makauban ba ni mo na hangtod next week? Murag hinay man. Next year. After 10 years. Hangtod na kwaon na siya ni Lord. No? O takabalo, basi ka na yung mong katapad, maninang ra na si mong anak po. No? Takabalo, maninong. Kaya mag-uban naman mo. No? Hallelujah. So, we need to finish well in the Lord. Pero sa kaning nga tulo ka stages, ang pinakalisod dira is this middle part. Continue in the Lord, mo na lisod. No, in theological pa na term, no, sa 3 phases of salvation, we call it the sanctification process. No, daghang kag-agian, daghang ikusukuso sa imuha, daghang mga langkat sa imuhang kinabuhi. Iproseso ka sa Ginoo. This is so hard. That's why we need the strength, we need the helper, we need the Holy Spirit. No, kaysa man diri ang wala pa'y tuig kay Lord, and karon na-feel na niyo ang pressure. Na-feel na niyo ang pagkusukuso. Na-feel na niyo ang attack sa yawa. Say amen kung gina-atake mo sa yawa. Pasabot ana, di mo amigo. Amen. Ha?
Pero kung wala ka ginaatake sa kaaway, agoy, basig amigo na po nimo ang balik ang kaaway. So, that's the time that you need the strength of God because you really need it because you cannot do it alone. So, lisod kayo ni. That's why we need the helper. And God is the source of our strength. Now, nakabutang diri quitters never win, winners never quit. No, kadungog naman nga statement, di ba? Kapila na nila ginabalik-balik. In fact, siguro nakita ninyo ni sa mga bumper stickers sa sakyanan or siguro sa inyong sa Facebook or sa social media ninyo, you see this statement, but miskan balik-balik ni siya, this statement is really true. Dili ka mo daog kung dili ka mo human. Dili ka mo daog kung muundang ka. That's why ina mo katapad, ayaw og undang. Dali. Ayaw og undang. Ayaw og undang. You know what? Kabalo ba mo na ang pagpadayon ninyo, dili lang ikaw ang nakabenepisyo, but manaapoy mga tao nga madasig tungod di padayon ka. No? Tungod kini continue ka, dili lang ikaw ang naka-benefit ni anang pagpadayon niyo, but the people nga nakaila sa imo will also be blessed because you continue. In fact, ana diri si Lord, si Paul, no sa Galatians 6:9. Tanawa diri Ana diri si Lord, let us not become weary in doing good. Kasi pasabot ni Ana, dili na tayo magkapoy sa pagbuhat para sa Ginoo. Pero pastor, kapoy man jud. No, kapoy man jud, di ba? Pero na Lord, ay pagkapoy-kapoy. Ha? Ay pagkapoy-kapoy, nakatabad, ayaw pagluya-luya. Dali na rago na, ay to ay na, ayaw pagluya-luya. No, ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya. Ina, ang tao sa likod, dali na, ayaw pagluya-luya. Go. Ayaw pagluya-luya. Comment dara sa online, ayaw pagluya-luya. Because ana si Lord, kung dili ka muhunong, mupadayon ka, o sige sulti diri for at the proper time, say the word proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Hallelujah. So na kay maangkon na harvest, na kay maangkon na imong portion if dili ka muhunong. No, pero dili na to ang timeline. It's not our own time, our own schedule. It is the time frame of the Lord. So nagitak na si Lord na time na maka-harvest ka kung dili ka muundang. Kasi mo din na milagro na seed, miracle seed diri nga liso. Sa balay, na pag imong itanom, pag-augma dari prutas. Ano ba yung nga liso, no? Tingala ka, amazing. Pag tanom ni mong mangga sa likod sa imong balay, uy, nitubo na, nanay, napulo ka. Bunga, dayon. Tagay ko na nga liso kay magtanom ko, baraguan man siguro nga nga liso. Saon ni mo ba ning kamot? Sa i-tweak pa nimo ng jeans na klase na tanom. Di jud na mahitabo nga pagtanom na bunga. No, tama ba? So kung karon feeling nimo, pastor, wala pa may bunga, pastor. Bago pa ka nagtanom. Ha? Pastor, kapilala ko ng alagad kay Lord, nagtuig na ko, pila na ko katuig, ano, wala pa kapoy bunga. Alangan, di ba, pag mutanong po ka, maghulat po ka bago magkabunga. So basig na pa ka sa waiting season. Amen. No? Basta ang sure na ako na sulti sa inyo ina makatapad, mo harvest ka kung magpadayon ka. Dali, ina makatapad, mo harvest ka kung magpadayon ka. Ha? Mo harvest ka kung magpadayon ka. Munang ayaw give up. No, ayaw give up. No, kung ato pa nang ipina-Gen Z pa na verse, mo na ingon ni Paul. Ina makatapad, di ma-tired kay Lord. Di ma-tired kay Lord. Anong tara? Padayon ta. His rewards are lit. Amen? Tinuod ang reward ng Lord. No? Dili, bakakon. Bakakon ba si Lord? Dili, kung mayroon siya nga rewardan ka, maka-harvest ka, kung mapadayon ka, it will really come. In fact, in my 15 years sa pagpangalagad ni Lord, I have prayers in my first year, my second year, katong bago po kay Lord, nakaroon na po gipangtubag sa Ginoo. Ha? Amen? Muna kung na kay mga pag-ampo na wala pagkatubagan si Lord, ayaw kay kaatat, wala pa nahuman si Lord sa imuha. It will come. Munang padayon. Padayon. Ha? Manang saypod sa itong pagpadayon, no, compare po nato itong kagalingon sa uban. Again, do not compare yourself to another. Kilailahi man ta. No? Malay mo, timbunga din niya karon. Ikaw kay next year pa yung timbunga. Wa ko kabalo si Lord ay manakaila sa imo. Usa ka na klase nga liso. No? Tanawan yung katapad, basig lansunis din na. No? Usa kaya na nga punuan imong katapad kung punuan na. Bayabas ba na? No?
kamunggay. No, makopa ba na siya? No? Basta ang sure ko mamunga ka kung magpadayon ka dara sa Ginoo. So I'm telling you people, sa imong paglako karon kung wala man kay na feel na kadasig, kusog, you need to connect yourself dara kay Lord and He will strengthen you. No, He will strengthen you. In fact, every week kapuyon ta, no? Kisam din nakatry na sa isa ka tuig twice lang gikapoy. Babay ng ana, no? Siguro ani may tabo ani ba? Ugma pagsugod sa Monday, trabaho na pud, kapuyo na pud ka, no? Napakabot na po next Sunday, hila-hila na pag, kapoy na po, pastor. Hallelujah, tinuod na. Mahitabo dyan na. So we need to be reminded again and again na siya ang source sa tuang kusog. Now, we need to continue. See, I want you to declare this church. We need to continue on, pakibasa go, loving Him. Continue on, louder. Continue on, continue on, murag hinay man. O, ina mo katapad, making disciples. No? O say mo po nilisod ba, no? Kaning gisugo ni Lord sa tuan na mangita og kanang mga disipulo, kapoy man kayo daghang kay kanang kailangan agian, kanang kailangan atimanon. But again, this is our purpose. So we need to continue on making disciples. Ina mo katapad, continue on, go. Doing life that pleases Him and continue on continuing faithfully. No, our goal, people listen, our goal is not to remain in this organization, but our goal is to continue in the presence of God. Muna itong pinaka-goal, no, na mag-remain. No, the word says, if you abide in me, I will abide in you. No? Remain in me. Continue in Him. And in our walk dira kay Lord, sa kaning dalan sa pagpadayon, nato yung mga roadblocks na mga maagian, ng mga mupugong sa tuwa. Hallelujah kung wala pa inipugong sa imuha, pero dapat na nagapugong sa imuha, kaya nga naman, you are walking in the righteousness of God. And these are roadblocks na si Lord rapod ang maghatag og breakthrough. Amen. Na kung ikaw lang, ma-stop jud ka. Ha? Ma-stop jud ka. No, imagine na raguna kung naglakaw ka sa dalan, tapos dako na boulder, dako kay na bato, di mo kaya itulak. But only God can move it. And there's roadblocks sa tuang paglakaw. First, siguro na kay temptation. No? Feeling nimo wala na kay takas ana nga temptation, but the word says God provides a way out. Now in 1 Corinthians 10:13, in every temptation na imuhang maagian, God provides a way out. So do not believe the devil na wala na nagawsanan ng imuhang temptasyon na ginakaatubangan. Ina mga katapad, na ay way out. Dali go. Na ay way out. God will provide a way out para makapadayon ka. Siguro ang roadblock sa imong paglakaw is your sin, your pride. But God provides a solution. If you confess your sin, He will forgive you. Hangtod na muhumok ug muhumok ang imuhang kasing-kasing. Siguro ang imong roadblock ay burnout. No, ikapoy na ka sa imuhang trabaho, ikapoy na ka sa imuhang pamilya, I don't know, sa imuhang negosyo kuna, or sa imuhang network, or sa imuhang mga disciples, hallelujah. Ikapoy na ka sa ministry, kapoy na ka sigbalik-balik, no, siguro na burnout, but I'm telling you, God will provide rest. Ang ina mo katapad, rest in the Lord. No, rest in the Lord. Siguro ang roadblock nimo kay persecution. Okay, sa may mga bag-o dirian na karon na feel na niyo ginasaway mo, no, ginasungog mo kay nangalagad mo kay Lord. But God says, blessed are those who are persecuted in my name. So meaning, when you receive persecution, kay nangalagad ka kay Lord, you will receive a blessing. Siguro ang roadblock nimo problem or trial. Siguro na kay problema sa imong trabaho, problema sa imong health, problema sa imong emotion, or unsa ba siguro na trial ang imong ginakagian. But God says, it is needed for you to mature.
Inam katapad, dili gusto sa Lord na unano ka, dali na. Dili gusto sa Lord na unano ka, gusto sa Lord na mutubo ka. Mumature ka dara kay Lord, no? So, inam katapad, bro or sis, be mature in the Lord. No, be mature in the Lord. Siguro ang imong roadblock, discouragement. Na kay mga gina-expect na wala na hitabo. No? Kasi may inaing nga situation karon, you are so discouraged because something you have prayed for or desired na butang, wala na hitabo. But in that discouragement, God will provide joy. The joy is the strength. Your strength. The joy of the Lord is your strength. Ano pa ang Nehemiah 8:10. Siguro ang roadblock ka na, si mo karon fear and doubt. No? Kaysa may naikahadlok or nag-doubt ba mo na tama ba niya akong gisudlan nga na simbahan? No? Tama ba ning gitudlo ni pastor? Try it. Read the word. Check. No? You can read the Bible kung saan tinuod. And in that fear and doubt, God will provide courage. No? Ano pa ang 2 Timothy 1:7, He gives us the spirit of power, love, and discipline. So He gives us courage, the power to continue. Siguro ang imong roadblock, isolation. No? Ihilig ka mag-inusara. But people, are you blessed ka na mo'y family diri No, kasi may nalipay nga naa mo'y anak nga family. Kaway-kaway daw ka nang naay mga mami ug daddy diri hallelujah. No? So, in that isolation na ginabutang sa kaaway, God provides what? Fellowship. No, sa mga bago diri kasi may mga first timer diri no, you are so welcome in this family. God wants you to know Him. And in that process of knowing Him, He will provide people to help you. So join in the fellowship. So kisa man ay katapad na first timer, akbay rago ninyo, no? Yun na nga, padayon ta diri bro, no? Padayon ta diri sis, no? Hallelujah. So we provide fellowship. Siguro ang roadblock nimo lack of resources. No, feeling nimo kulang imong kwarta, kulang imong sweldo, hallelujah. Pero tingala bisan kulang, tingala ka di ka pong ka maggutom. Because according to the word of God in Philippians 4:19, He will provide according to His riches. Or siguro karon ang roadblock nimo tanaway mo katapad. Basig siya ang rason nganong di ka kapadayon. We call that stumbling block. Na? People, listen to me. Tanawa ko na imong katapad dali, eye to eye, dali. Ang kailan ni mana. Time will come, that person na imong katapad will disappoint you. It will come. No? No, tinuod labi na sa mga dugay diri sa simbahan kasi man nag-away na dati. Amen. No, pero amazing ka ang grasya ni Lord na okay ra pud gyapon. No? So time will come, the people around us will cause na ma-discourage ta, ma-disappoint ta. And ay uban tungod kay lain kini akong leader, lain kinong katapad, lain na akong brother or sister, undang na nako kay Lord. No, nainga na ba? No? Muundang ka tungod kay nalain kasi mo ang kauban sa simbahan. No? Pero I'm telling you, paminaw. Kung ing-ana ka, nga nalain ka sa uban, di na ka mga lagad, kabalo ba ka nga, napoy nalain sa imuha? No? Pwede po na mahita mo ba? No? Muna, nganong naata dari biskan grabe, usay na friction, uban gyapon ta, ina mga dapat grasya dyan ni Lord. No, grasya dyan ni Lord. Grasya dyan ni Lord. So in that season, nga siguro nakasala ang imo ang ka-brother or sister, God tells you, fix your eyes on Him, on me, on Jesus. No? Ay tutok sa tao ba? Tutok kay Lord. Tutok kay Jesus Christ. No, fix your eyes on Him. That's why church, na may roadblocks sa atuang paglakaw, but I'm here to encourage everybody, do not abandon your calling. No, don't abandon your calling just because the road is rough. Huh? Amen. No? Kisa may nagaampo dire nga, Lord, tagay kog simentado nga dalan. Dili na may tabo. Ubanan ka ni Lord, biskan lubak ang imong giagian. Ang ingon ni Lord, continue on and do it for the glory of God. Hallelujah. No, especially kanang bitong malider ka, kapoy medyo kay malider, no? Labi na ganang nalakay ginaatiman jud na tao.
Kaya na madyo'y season sa life sa itong mga disciple na di sila maminaw. Naadyo na. No? Na season na they will really disappoint you. And you just need to remind yourself, you need to continue, not for them. Yes, mabless sila kinipadayon ka, pero you need to continue your main person na imong i-please in continuation sa imong pagpangalagad is not the people really, but it's God. Amen? It's God. So padayon igsuon for the glory of God. Now, what if sa imong pagpadayon, you fail? Say amen ko na dagma na ka. No? You fail. We fail, everybody. And you know what? The moment we fail, kabalo mo unsa ang inasulti dayon sa kaaway, mauna. Ingon, anak ka ni Lord. Di ba mo nakasagaran, no? Gina-remind ka sa yawa. Nga di na ka worthy mga lagad. Di na ka angayan kay Lord. Nga ayaw nagpadayon, undang na, failure na ka. Nakatry mo na. No? In fact, labi na sa mga bag-o usahay, no? Natay hunahuna nga, di na ko anak ni Lord. Di na ko maluwas. May impirno na jud ko ani kay nag-fail na ko. Do not believe that lie from the devil. But you know what, people? When you fail, kung nadamag man ka, God wants you to learn. So after the failure na imong nabuhat, learn from that failure. Learn from that mistake. Kailangan na kayo natunan. Amen. No? Kaya nga naman, usay manggut pag di ta makatuon, mabalik-balik ra po nga failure. No? Kaya wala man ka na-learn. So we need to learn from that failure. And pag natay na-learn, pinaagi sa tabang ni Lord, then we need to adjust. So natay mga usabon sa tong kaugalingon, natay ipang correct sa tong heart, i-correct sa tuang lifestyle siguro, i-correct sa tuang walk, dira kay Lord. Or kung siguro kung business man na kay re-strategize or sa imong network ay kailangan usabon, no? Kaya nga naman, failure man siya. So you need to change it. You need to adjust. And then after that, continue. Amen. And it will happen every now and then. Hallelujah. No? Kung naalala siguro ay pa-awarday sa langit, no? Kisa ang mga walay failure, siguro walay madaog. Kisa kay dere, no? Pag mabutag langit puhon, kanisa kuan, nay award. No failure award. Hallelujah. Nay nga na. Si Jesus lang ang nandiyo yung na award. Kaya siya lang ang naka-perfect sa standard ni Lord. No? Kita, wata naka-perfect. Kung sa may tawag sa mong katapad, pinasaylo na. Amen? So yun ang katapad, pinasaylo ka. No, pinasaylo ka. So again, continue. Continue in the Lord. Now, ano pa dito sa Isaiah 40 verse 31? But those who hope in the Lord will renew their strength. Di ba last week, no, atong topic ay source of what? Hope. Anong sunod na po kay source of strength? Because when you hope in the Lord, when you receive hope from God, it will strengthen you. So you will receive strength. And sa gibutang diriya, they will soar like an eagle. Soar on wings like eagles. They will run, but not grow weary. Mudagan daw sila, pero dili kapuyon. They will walk and not be faint. O sarang faint, kapuyon. Now, in this verse na ato ang gibasa karon, na tulo diri ka modes sa pagpadayon. Na time na pag magpadayon ka kay Lord, grabe kay ka successful. You are soaring like an eagle. Kasi may nga na ang feeling karon. No, you are in a moment na bura kag agila nga naglupad. Ha? Pero na time na wala ka naglupad, na ay time nga nagdagan ka. Pero na po time nga di ka nagdagan, na po time naglakaw ka. But in those moments, naglupad man ka, naglakaw man ka, nagdagan man ka, si Lord ang imuhang kusog. Amen. Asa ka sa tulo karon? Naglupad, nagdagan, naglakaw, no? Asa man sa tulo? O siguro nagkamang. Siguro ito ning butangan din, nagkamang. Pero mas usa pa nga pamaagi, ang imuhang pagpadayon, si Lord ang kusog sa imong pagpadayon. No? Sige lang, kung imong katapad, naglupad na burag eagle, ikaw naglakaw lang.
Sige lang, wala problema. Kay same rama mo finish line. Padayon lang. No, padayon lang. No? Padayon lang. Ika na naglupad karon. What if ang time na po na mulupad ka, katuno po naglupad karon, sana po naglakaw. Namay nga nagun nga mga season. So ina mo katapad ba, ayaw pag-compare. Ayaw pag-compare. Ayaw pag-compare sa uban. No? But continue in the Lord. That's why I want you to declare this with faith. Inay mong katapad ka ng kusog jud kay with faith. Kusuga. In 3, 2, 1, go. Inay mong katapad, go. Ing na nga. Kusuga, ing na. Finish strong. Ing na. O kani, i-declare, go. No. Pwede ba palakpakan ito si Lord? Kaya siya ang muhatag ani na grasya na magpadayon ta. No? And you know what, people? You are the pioneers of this ministry. No, di pa man ta dako. No? O ba kita kabot og 500? Pero I want you to imagine this. If ever man itugod sa Ginoo that we will really grow so much, you will be the leaders of those people. That's why continue and you will see the harvest of God. Amen. Continue. Keep doing it for the glory of the Lord. Now, balik ko na kung itong una, we need strength to what? We need strength to continue. Lisod mo pa dayon. Again, balik ko na ko, lami sa sugod, pero pag magpadayo na, kailangan yung kusugikan sa Ginoo. Pero naikaduha, na need po nato og strength gikan kay Lord. But before na ko i-reveal o sa itong ikaduha, na lisod, na kinahanglan jud nato ang strength ni Lord, I have here a verse in Matthew 19. Now, if you have your Bibles with you, you can open it in Matthew 19, chapter 19. Starting with verse 6. Sa kanina discussion ni Jesus Christ sa mga tao at this time, it's about marriage. So, nibalik si Jesus Christ sa book of Genesis, in chapter 1, 2, and 3. And gisulti ni Jesus Christ that the desire of God for marriage is one man and one woman na pag-iisa na ni Lord, dapat wala dyan makabulag. So, ano dere si Jesus, ang standard sa kaminyoon, dili dapat magbulag, dili dapat ma-separate. Ano dere si Jesus, therefore, what God has joined together, let no man separate. So say amen sa mga minyo kung magpadayon mo sa iyong kaminyoon hangtod sa hangtod, na hangtod kwaon mo sa Ginoo. Say amen if you believe on that. Amen. Hallelujah. So mo nang standard ni Lord. No, na kung usa ni Lord, dapat dili bulagon. No, in other version pa, what God has joined together, let no man put asunder. That's the standard of God. Pero naana ang mga tao sa kaning time nga nag-discuss si Jesus about marriage. Ana ang mga tao, itong mga Pharisee ka Jesus, ngano malagi sa panahon ni Moses, naghatag malagig certificate of divorce si Moses. Nung utana sila, why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Ala ka Lord, ang standard nimo kay ang giusan nimo dili magbulag. Pero nganong si Moses malagi naghatag og certificate of divorce? No, naman sa Old Testament. Na naghatag si Moses og certificate of divorce. Kung sige tubang ni Jesus, verse 8. Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. Kung sige pasabot ni Ana, gi-permit na lang ni Moses ang katong certificate of divorce, not because mautoy will ni Lord, but tungod gahi mug heart. Nakatay ba mo, nga kabalo na ka na mo ning standard ni Lord, pero mohangyo ka mo kay Lord? Lord, kanong, pwede ka nilang gihapon, Lord? Nakatay mo na, no? Kabalo na ka, di na nang buhaton mo, ni dapat buhaton ni mo, ano ka mo kay Lord? Pero Lord, nakatay mo na nga ni hangyo mo kay Lord? No? And tungod kay gayet tag heart, gayet tag ulo, ialaw na ng Lord. Sige mo, may gusto ni mo, nara. Same thing po, sa kaninga point. No? Gialaw ni Lord, through Moses na muhatag na siya certificate of divorce, not because it was the will of God, but because our hearts were hardened. Muna, for example, na magbulag, na mag-asawa. Anong ialaw man Lord nga magbulag sila? Not because maong gusto ni Lord, but tungod, daot man lang ang kasing-kasing. Amen. And same thing with us. You know what?
We know the standards of why do we keep looking for permission in places where God already revealed His standards? No? Nanay standards si Lord, nanay mga dapat buhaton, gisulti na, giyagyag na sa Ginoo. In fact, klaro, dayag ki sa Bible. Unsa matong mga kailangan buhaton, pero usahay, mangita pa tag permission nga Lord, pwede ka nang itweak lang gamay. Kay medyo lisod. No? Nga naman na, because to be honest, it's not really about kung nakasabot o wala. We don't struggle with understanding. In fact, kasabot ka. Klaro man kayo kung sa gisulti ni Lord sa Bible. It's clear. Gihanyag ni Lord o sa gusto niya. Asa na nag-struggle? Dili sa pagsabot sa will ni Lord, but we struggle with surrender. That's why the second thing na kailangan nato og kusog, we need strength to surrender. Lisod ba i-surrender ang butang nga kanang grabe na nimong dugay gunitan? No, kalalabi na ka ng duol na kasi mong heart, lisod ka na i-surrender. That's why we need the strength of God. And I don't know kung sa kailangan niyo ipang surrender. Siguro it's a hurt, it's a past, it's a person, butang, thought, I don't know. But God is telling you, if that thing causes you not to really worship God truly sa imong kasing-kasing, you need to surrender. Ano rin si Lord sa Matthew 19:8? Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple, usag isulti, must deny. Say the word deny. Deny themselves and take up their cross and follow me. Yun ang mga tapad, deny. Ano sa mga kailangan ipang deny ni mo? O kailangan ipang surrender? Siguro makaingon ka karon, ay pastor, wadyo ko ma-surrender karon pa sa kay okay pa kung paminaw. Basta ugma ana kay ma-surrender. No? Kaya usahay ba no kanang at the moment murag feeling nimo murag wala kay kailangan i-surrender kay Lord. Pero naay moment na i-create si Lord sa imuha na kinahanglan day ka mo surrender. No? Siguro nagtuka na grabe ka patient until naitao gi-allow si Lord na musulod sa imong kinabuhi nga matistingan ang imong kasing-kasing. Didto ni gawas na dili ka dali ing ana, dili ka ing ana ka patient. No? So yun ang makatapad, unsa imong i-surrender kay Lord? Ha? Unsa imong i-surrender kay Lord? In fact, idungagan pa na ni Jesus sa Luke 14:33. Ana diri in the same way, those of you who do not give up, o sa gisulti, everything. Hallelujah. You cannot be my disciples. Willing ba ka ihatag tanan para kay Lord? Ha? Kisa may willing diri karon na ihatag ang imuhang cellphone des tubangan. Oh, ihatag inyong sakyanan diri Willing kimi mo dawat No dili man kana ang point ni Lord, no? Na imong ihatag tanan diri But ang point is, dapat imong i-recognize na sa tanang naa ka si Lord ang tag-iya. And kung unsa man ang mga butang nga nakapugong sa imuha nga mga lagad tinuuray dira kay Lord, kailangan nimo na itugyan dira sa iya. And you know what? Nabitoy time natistingan ta sa Ginoo na ingnan ta sa Ginoo nakihatag na sa kuha. And you know what? Pag muubay ka nagihatag nimo na kay Lord, after mga pila ka moments, pila ka tuig siguro, matingala ka, ibalik rapod ni Lord. Kay gitistingan di ay ka kung kinsa ang mas labing dako sa imong kasing-kasing, katuban na butang or si Lord. Example, look at Abraham. One day, he woke up and ingon si Lord, Abraham, ihalad si Isaac. Ihalad ang imuang anak. Mao imong sunugon didto sa Mount Moriah. Ano sa Lord? Unsa iyon sa Bible? Ingon ba si Abraham? Lord, ayaw lang. Or pwede Lord si Ishmael na lang akong ihalad. Di ba siya isa anak si Ishmael? Ha? Pero wala siya nagkipaglaban kay Lord. Nisugot siya, niadto siya dito nga bukid, gidala si Isaac. And in fact, nangutana si Isaac pa, asa ba itong ihalad? O sa kitubag ni Abraham,
the Lord will provide. So si pasabot ni Ana. Pasabot ni Ana, yes, gisugo siya. Na ihalad si Isaac adto na bukid, adto na dapit. Pero kabalo siya na si Lord man naghatag ka Isaac. Kabalo gapon si Abraham na kung siguro kwaon man si Isaac, iuli na gapon sa Isaac sa iya because God can resurrect a dead one. Siguro hunahuna ni Abraham. Makita na gapon siya sa resurrection. Dapit. Pagkitistingan sa ato nga time. No? What if ginaingnan ka ni Lord karon nga i-surrender na? And when you are about to surrender, God will tell you, ayaw, you have passed the test. Amen. Lisod ba mag-surrender? Yes. So you need the strength of God. Now sometimes surrender feels like dying. It feels like losing. No? Siguro, matanggal si mo, mawala si mo. But when you surrender to God, it's a doorway to freedom. It's a doorway to a joy that cannot be compared sa paggunit anang butang. Hallelujah. Walking with Jesus means being willing to be led even to places you would rather not go. Inang kasi Ginoo nga mo ni buhaton mo di kaganan pero gibuhat gyapon nimo. Because you are telling God, Lord, not my will, but yours be done. Nabuhat na ba nimo na church? Nanabay moment sa imong kinabuhi nga nakayong ka, Lord, not my will, but yours be done. And the moment you obey that, na-amaze ka kay, tama na jud Lord. Thank you, God. Because, you know what? God wants best for you. O sa'yo magod feeling na to, how kita mo plano sa itong kinabuhi. Mo ni best para sa tuwa. But again, I'm telling you, you are not the creator of yourself. You need God. You need Him. My question to you people, look at this question, everyone. Nganong mahadlok man ka mo surrender sa mga butang kang Lord? Kung siya man ang imong mahigugmaong amahan, will He not give you the best? That's a question. Will He not give you the best? No, kung atong ang amahan rin sa kalibutan, kaya mo provide. No, kung tarong ang atong papa, kaya mo provide og kanang pagkaon sa tuwa na miskan siya na ay mga sami sa iyang kinabuhi. How much more si Lord, our good Heavenly Father, will He not give you the best for you? Hindi na mong katapad, gusto ba kag best? Mungutana na God, gusto ba kag best? Surrender, dara kay Lord. Murag ani nga picture ba, no? Abi ni mo ganang giganugunitan nimo mo to pinaka the best. Mo na pinaka-amazing na butang. No? Mo na pinaka-wow na butang. Nakatry mo, anak, abi ni mo, mao na jud ni Lord. No? But God is telling you, nak, ambi, trust me, na ako'y mas better, anak. No? And when you release, hallelujah, you experience the best plan of God sa imuhang kinabuhi. I pray na nakatry mo, anak. Say amen if you have tried that. No? Tama na jud Lord. Tama na jud Lord. Right now, I am experiencing the best. I want you to stand up. You know that you need the strength of God to continue and to surrender things na lisod boyan. You need the strength of the Lord. And siguro makayong ka pastor, di ko kasabot sa kong kaugalingon. Murag wala naman dyan siguro na kagawasan nga mahitabo ni nga masurrender na ko ni or wala na siguro kay kahom na mo padayon. Look at the promise of God in Philippians 2:13. Usay gisulti diri ni Lord through Paul.
For God is working in you. Wa panahuman si Lord sa imo, igsuon. God is working in you. Sige, sulti diri, giving you the desire and the power. Hallelujah, praise God. To do what pleases Him. Si Lord ang muhatag og gahom. Si Lord ang muhatag og desire. Si Lord ang muusab sa imuha. Even sa tuwang pagpadayon, even sa tuwang pag-surrender, di jud kita ang kailangan mangusog. Si Lord ang muhatag og kusog. Believe on this. Do not believe the enemy that you cannot continue. Do not believe the devil that you cannot surrender. Rebuke the devil. Lord, I rebuke the enemy right now. Lord, I will continue and I can surrender in the name of Jesus. Hallelujah. You need the strength to continue, the strength to surrender. And when your bodies fail and your willpower fades, His power never runs out because He is not a backup generator. He is the source of all the power that we needed to do His glory and His will. Let's worship Him this morning, this afternoon. Hallelujah. Believe that God is the source. We praise you, Jesus. He is with you all the time, always. Connect to Him. Connect to Him. Connect to Him. No, do not think na ang pag-connecta kay Lord para makakuha og kusog kay naka-reserve lang sa mga leaders o sa mga halangdo na mga tao kay kuyaw na kay sila. No, it is available to everybody who desires. Desire it. Let's worship Him right now, people.